Mga mari, good morning. So, ito pala ang update sa araw ngayon. Sa buhay namin ngayon. Ayan. So, ayan na nga guys. Naglalakad ako ngayon dyan sa karsada at pupunta nga ako dun sa bahay ni Aling Hyra. Ni Ate Hyra, Jaira Ibas. Mention. Shout out to you. Yan, mag-aano kami dun, magdidilig ngayon ng halaman niya. Ayun si mama nagmamadali pa, gustong-gusto talaga niya yan magdilig-dilig ng mga halaman. Siguro namimiss niya talaga yan sa probinsya dati. O ayan na ako nga guys. Nagdidilig-dilig na nga daw ako diyan. Ayan. Kung makikita mo to Aling Hyra, shout out sa'yo. Mag-comment ka dyan. 2 months ka pa bago uuwi. Ayan, o si mama o. Kung nag-video-video daw siya kunyari, ayan. Ayan siya. Tawa-tawa pa daw si mama. Yan yung mga halaman niya. Napakaganda ng kanya, mga bulaklak. Sa kanya, nadidiligan na siya ngayon. And then, ayan, mga laya na sila kasi mainit. Mainit talaga siya nga for today's video, guys. Mainit talaga. Pero alam mo, pag marami talagang halaman, nakakagaan ng pakaramdam. Tapos nakakausap mo sila. Kunyari, gusto mo ng kausap. Yan sila kausapin mo. Tapos pag may makakita sa'yo, sabihan kang baliw. Kasi kinakausap mo yung mga halaman, nagsasalita kang mag-isa, pero okay lang din yun naman. O ayan, nagwalis-walisan nga daw ako dyan. Pagpasensyahan nyo ng aking legs guys. Ang aking paa ay mukhang paa ng mga lalaki. O yan, nagsayaw-sayaw nga ako dyan. Pinagsayawan ko sila. Tapos binurat-burat ko daw si mama dyan. Nga guys, inaasar-asar ko daw dyan si mama. Nagagalit na siya, tinatabol niya ako. Makulit daw ako. Oo. O, ayan nga guys, nagluto na pala ako ngayon. Magluluto ako ngayon ng tortang repolyo. With tortang repolyo, ang halo lang yan ay sibuyas, repolyo, at itlog, asin, paminta. Ayan nga, hiniwa-hiwa ko na nga yan. Piprepare ko. Kayo mga mari, anong ulam nyo sa araw-araw? Kasi minsan, kung ano-ano lang yung naiisip ko, yun ang ulamin namin. Basta may gulay, ay nako, napakasarap na nun. Sabi nga nila, gulay is life. Ayan, naumpisa na nga ako dyan. Kamusta naman kayo mga mare? Alam nyo ba, naalala ko dati, nung maliit pa ako, nasa probinsya pa kami. Maraming gulay dun, mga libre lang, hinihingi lang. Pagdating dito sa Maynila, lahat binibili. Ano ka na lang, thankful ka na lang talaga kung mayroon pwede ka pang manghingi sa kapitbahay kung may mga tanim sila. Like malunggay, pwede natin hingiin yun. Tinadtad ko nga yung repolyo. So, alam nyo, ganun talaga ang buhay natin sa mundo. Minsan talaga, kailangan mo magtiis sa hirap. Ganun naman din tayo sa umpisa eh. Wala naman talagang nanggagaling talaga sa mayaman hanggang sa pagtanda. Maliban na lang kung mayaman talaga yung parents mo. It's not like me kasi yung parents ko, tama lang, hindi man lang din sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ito, ako ang kanilang anak na si Inday, nagtutulong sa kanila. Tsaka, mahal ko kasi yung magulang ko kahit gaano man sila, pero hindi naman, thankful ako kasi hindi naman sila nagkulang sa amin. Pinalaki naman nila kaming mabubuti. Tsaka, higit sa lahat, may takot sa Diyos. Ayan nga, inalo-halo ko na nga yan dyan. Para i-mix-mix ko na nga at lulutuin na nga natin yung mga mare. Ayan, hiniwa ko na nga yung sibuyas para mas lumasa at maging masarap ang ating torta. Yan sa mga hindi pa pala nakakaalam mga mare. Kung meron lang talaga akong pambili, ay gustong-gusto ko talaga mga magluto, mga mare. Ayan. Inano ko nga yan. Tapos ang mga niluluto ko, patsamba lang naman din yan. Hindi ko rin nakikitain sa iba o basta ako, lulutuin ko kung anong pwedeng lutuin. Like dati,
yung ano, yung puro noodles lang kami. Puro sabaw ng noodles, malunggay. Wala ka niyan, pinirito ko yan. Hinaluan ko ng itlog yung noodles. Masarap naman siya, Mari. Tapos yung sardinas din, ginawa ko din torta. Lalat na masarap din ang kangkong, mga Mari, masarap din yun itorta. Naalala ko dati na sa probinsya kami, wala kaming ulam. Ngayon, pwede kami mangutang ng itlog. Ayun, ano ako, kalkal ako dun sa kabilang bahay. Ate, manghingi ako ng, ano nyo, ng kangkong. Ayun, iniwa-hiwa ko yung kangkong, pinino-pino ko, tapos tinorta ko yung dahon. Yung tangkay naman, ginawa kong adobo. Kung sa Ilonggo, apan-apan. Napakasarap doon, mga Mare. Yun yung mga alaala ko na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Tapos, naranasan ko din dati na wala kaming madiskarte naman ako. Pag wala kaming alam kung wala kaming sa bahay, pupunta na ako niyan kung saan-saan. Tapos, hahanap ako ng paraan para magkaulam kami. Magkaroon kami ng kanin. Kung di kaya, malapit kami sa dagat. O, mang-shell ako niyan. Kukuha ako ng shell. Tapos, ibebenta ko yan. Ilalako ko. Ayan, pinirito na nga natin, mga Mario. Ayan na nga siya. Nag-uumpisa na natin siyang pirutuhin. Pinainit nga muna natin yung mantika. Tapos, ayan na. Alam mo, mga alaala ko noon dati, nung kabataan ko pa, siguro mga edad ko 15, 16, hindi talaga ako nahihiya maglako-lako ng mga paninda, like gulay, mga shells namin doon dati sa probinsya. Kasi, tapos sasabihin ng iba, wala daw silang pambili. Sabi ko, palit na lang po, baka may bigas kayo dyan. O, di ba? Sa pag-uwi ko, meron na akong bigas, palit-palit yan, kung sa barter, ginapa-barter ko yun. Basta masaya, pag ganun, pag mga kabataan ko noon. Ayan. Pero bata pa naman ako ngayon, mga Mare, kasi 24 years old pa lang naman ako eh. Hindi pa tayo wala pa tayo sa self-care, malapit na. Then still, tayo, wala tayong asawa kasi naghihintay tayo sa tamang panahon kung kailan ipagkakaloob ng Diyos. Yung tamang panahon tayo magkaasawa. Sabi nga nila, huwag tayo magmadali kasi kung magmadaliin natin yung isang bagay, mas lalong papangit at hindi natin inaasahan kung anong may mangyayari. Kaya, ipasa Diyos na lang natin lahat. Pasa Diyos natin yung pag-aasawa natin, pasa Diyos natin yung buhay natin sa araw-araw, magpasalamat tayo kasi may buhay at lakas po tayong pinagkakaloob niya, mga biyayang binigay niya sa atin. Yan nga, mga Mare. Unti-unti ko yan, ko yan, ginaganyan-ganyan ko yan para hati-hati. Para marami. Hati-hati kami, tag-isa-isa kami, diba? Kasi marami kami sa bahay, siyam kami rito. O, ayan na nga, mga Mare, pinaligtad ko na nga yan. Tapos nilalagay ko na nga yan siya sa plato. Ayan, na golden brown na siya. Yung pag lang pala niyan, Mare, sa medium high level ng apoy lang siya kasi para hindi siya agad masunog, tsaka maluto pa natin yung repolyo. Ayan na nga, mga Mare. So ayan, tapos na tayo magluto. Ngayon kakain na tayo. Samahan niyo ako kumain, mga Mare. Papakita ko sa inyo kung paano ako kumain. Alam nyo ba, nag-diet ako kasi kagabi hindi ako kumain. Tapos 1 cup rice lang ang kinain ko ngayon kasi para sa ganun, tuloy-tuloy yung ating diet. Pagpayat natin. Pray muna tayo kay Lord. Thank you for blessing. Ayan. Kain tayo, mga Mare. Ayan ang ulam natin. Napakasarap. Yummy. Wow. Oh. Kinamay ko pa daw yan. Bahala kayo ba dyan, mga Mare, kay gusto ko magkamay. Kasi mas malasa at masarap. Thank you for watching, mga Mare. Bukas ulit. Thank you for watching. Sana tuloy nyo pa rin ako panood. Bye, mga Mare.